Magandang umaga mga boss. Dahil doon sa unang letter na binasa natin kay Jimmy, may sumunod na email na natanggap tayo. Ito naman galing kay Ador, no? So, hayaan yung basahin ko yung istorya ng buhay ni Ador. Magandang araw sa iyo, bossing. Sana datnan ka ng sulat ko na nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman yung tatanungin mo sa mga oras na to, hindi mabuti, sapagkat meron akong pinagdadaanan ngayon na problemang puso. Hindi mo masasabing napakasimpleng problema lang nito, bossing. Napakabigat ng kwento ko kung matatapos mong basahin ang liham ko, bossing. Hayaan mo umpisahan ko, bossing, ang kwento ko sa kabataan namin ni Lucy. Oo, boss, si Lucy, ang natatanging babae na pinangarap kong makasama sa buong buhay ko at maging sa kabilang buhay, mga boss. Lumaki ako, boss, sa isang nayon na kung saan malayo sa sibilisasyon, mahirap ang transportasyon, mahirap ang komunikasyon. Bago kami makarating doon sa aming eskwelahan, ilang kilometro ang lalakarin bago sapitin ang school na kung saan kaming dalawa ni Lucy ay nag-aaral. Napakahirap ng pinagdadaanan namin, mga boss, sa layo ng aming nilalakbay magmula sa aming tahanan patungo sa aming paaralan. Pero lahat yun nagagawa namin ng magkasama ni Lucy. Araw-araw, ito yung madalas naming ginagawa: ang pumasok sa umaga, ang umuwi sa gabi. Masaya akong ginagawa namin ito, boss, sapagkat alam ko, kahit sa murang pag-iisip ko, kasama ko si Lucy habang tinutupad ko ang mga pangarap namin. Hindi ko alintana ang pagod, mga boss. Hindi ko alintana kung gaano kalayo o kahirap ang pinagdadaanan naming hirap, mga boss. Basta kasama si Lucy, mga boss, siguradong kakayanin ko at kakayanin pa ang lahat, mga boss. Mga boss, minsan habang papauwi kami ni Lucy galing sa paaralan patungo sa aming tahanan, napag-uusapan namin ni Lucy kung ano yung mga plano namin sa buhay. Ang isa sa mga napag-usapan namin, once na makatapos kami, once na makuha na namin yung titulo na hinahanap namin, sabay kaming luluwas ng Manila upang hanapin ang tadhana namin. Sa Manila ng sabay, alam naman namin ni Lucy na kaya naming labanan ang hamon ng mundo basta magkasama kaming dalawa, sapagkat ako ang kanyang lakas at siya ang aking lakas. Yun ang nagiging madalas na usapan namin ni Lucy habang tinatahak namin ang landas
patungo sa aming tahanan ng mga panahon na yun, mga boss. Naalala ko pa kung gaano namin kamahal ang isa't isa at sariwain ang mga bagay-bagay na naaayon para sa amin, mga boss. Dumating na, boss, yung pinakahihintay naming araw, ang araw ng aming pagtatapos ni Lucy. Nagbunga rin sa wakas ang paghihirap namin, ang ilang taon naming paglalakad ng paro at parito. Sobrang layo ng aming tahanan at ng aming paaralan. Nagbunga rin ang pangarap naming dalawa na may ahon ng aming pamilya sa kinasasadlakan namin kahirapan sa mga sandali ito. Mga boss, after the graduation, ang plano namin ay lumuwas ng Manila agad-agad upang hanapin ang bagong kapalaran namin dalawa ni Lucy. Noong una, mga boss, talagang napakahirap, struggle yung paghahanap namin ng trabaho. Although matataas naman ang grades namin dalawa ni Lucy, kaya lang madalas ang hinahanap ng mga kumpanya yung may mga experience na sa larangan na aming pinili, mga boss. Nang dahil dyan, mga boss, sa matyagang paghahanap namin, si Lucy ang unang natanggap sa trabaho. Samantalang ako ay umabot pa ng 2 buwan bago nakahanap ng mapapasukan na trabaho dito sa Manila, mga boss. Mga boss, lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon na naging successful kami ni Lucy sa parehong profesyon na tinahak namin. Naging busy kami, abala sa lahat ng bagay. Meetings dito, meetings doon, training sa abroad, seminar sa abroad. Pero sinisiguro namin, mga boss, na may oras kami ni Lucy sa isa't isa. Hanggang dumating ang isang araw na kailangan mag-training ni Lucy for her promotion, no? Mapopromote siya bilang isang manager. So, as per doon sa policy ng company, kailangan niya mag-training abroad. So, biglang na-schedule yung paglipad niya going to abroad for 6 months para sa nasabing training for the promotions. So, dahil sa pangarap ng umangat ang aming mga posisyon sa aming pinaglilingkurang kumpanya, ay wala akong doubt na kung ano man, pinayagan ko siya na mag-training abroad dahil yun na yung pagkakataon at yun na yung chance para sa promotion niya, mga boss. Kaya ako nasabi, mga boss, na may third party involved sa amin ni Lucy kasi malaki na yung pinagbago niya. Kilala ko si Lucy simula pagkabata, kaya alam ko kung anong meron na wala sa kanya. Alam ko kung ano yung pagbabago sa kanya. Naramdaman ko sa kanya yung panlalamig niya sa akin, yung pag-iwas niya sa akin, mga boss. At lahat ng yun, inipon ko lang sapagkat wala akong sapat na ebidensya para kumprontahin siya at sabihin sa kanya kung bakit gano'n siya.
lumipas sa mga araw, dahil medyo maluwag ang schedule ko at wala akong meeting ng araw na yun, ay nagpasya ako na bisitahin si Lucy sa kanilang tanggapan. Nang walang kaabog-abog, malapit ko nang marating ang tanggapan nila, nakita kong papalabas si Lucy. Papalabas ng kanilang tanggapan. Na habang naglalakad patungo sa isang sasakyan, may sumalubong sa kanya isang matipunong lalaki. Isang mayaman na lalaki. Sapagkat ang bihis nito ay hindi pang ordinaryong empleyado, mga boss. At sa pagsalubong sa kanya ng lalaki, lumulan sila ng sa magandang sasakyan. Nagulat ako, mga boss. Nagulat ako sapagkat hindi ordinaryo yung nangyaring pagsalubong sa kanya ng lalaki, sapagkat hinagkan si Lucy sa mismo kanyang labi na hindi naman ginagawa ng ordinaryong lalaki sa isang babae, sapagkat ako lang naman ang may karapatan kay Lucy dahil sa mga panahon na yun ako ang kanyang kasintahan. Inintay ko ng gabi na yun si Lucy na makarating sa bahay upang kumprontahin siya kung sino yung lalaki niya. Pero pinag-isipan ko rin dahil baka hindi ko kayanin kung anong sasagot ni Lucy sa akin sa mga tanong. Pero para magkaroon ng linaw o ng kasagutan ang mga tanong sa isip ko, hinintay ko si Lucy. Umiram ako ng tapang sa alak, mga boss. Nag-inom ako para kahit paano magkaroon ako ng lakas ng loob na tanongin si Lucy kung sino yun at kung anong meron sila ng lalaki. Dumating si Lucy mga bandang 2:00 ng madaling araw, mga boss. Sa pagdating niya, tinanong ko agad siya sa kagaling. Ang sabi niya sa akin, sa meeting. Sabi ko, meeting? Ganitong oras? May meeting pa ba? O nakipaglandian ka? Sabi mo sa akin ng totoo. Biglang umiyak si Lucy. Ang sabi ko sa kanya, nakita ko kayo ng boss mo kanina. Nakita ko kayo nung lumabas ka ng building niyo. At nakita ko na hinalikan ka niya. Ngayon, sabihin mo sa akin sa kagaling. Biglang umiyak si Lucy. Lumuha ng sobra-sobra. Sa tagpong yun, mga boss, inamin lahat ni Lucy sa akin kung ano yung namamagitan sa kanya at doon sa kanyang boss, mga boss. Tinanong ko siya, ano na yung mga pangarap natin? Ang sagot niya sa akin, sobrang tagal ng mga pangarap natin, Dor. Hirap na ako. Simula pagkabata pa lang. Talagang lumadaan tayo sa butas ng karaan. Ito na yung pagkakataon ko para umangat sa buhay. Sana naman maintindihan mo ako. At sa mga oras na to, Ador, kailangan na natin maghiwalay. Dahil hindi akong tamang babae para sa'yo. At may tamang lalaki na para sa akin. Sa oras na yon, para akong pinagsakbuban ng langit at lupa, mga boss.
Parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig. Hindi lahat nagsisingkin ang mga sinabi niya sa akin. Pero, iniwan na ako, boss. Iniwan na ako ni Lucy. Iniwan na niya ako. Ang kababata ako na pinakamamahal ko. Ang kababata ako na iaalay ko sana sa dambana. Na kung saan, na kahit sa kabilang buhay, ay siya pa rin ang pinapangarap ko, mga boss. Kaya sa mga oras na ito, mga boss, hindi mo ako masisisi o hindi mo ako masisisi kung dumaan man ako ngayon sa ganitong problema o sa ganitong pagsubok, dahil napakatindi ng pinagdaanan kong buhay pag-ibig kay Lucy. Akala ko siya yung makakaintindi sa akin. Akala ko siya yung makakaunawa sa akin. Dahil mula pagkabata, kilalang namin ng isa't isa. Mali palang umasa ng gusto, ng lubusan sa isang tao. Kahit pagkabata mo siyang nakagisnan, hindi mo kilala. Yun lang, mga boss. Maraming salamat. Mga boss, napakatindi ng pinagdaanan ni Ador sa kanyang buhay pag-ibig sa love life niya. Imagine, simula pagkabata hanggang sa naging professionals na sila, talagang buong buhay niya struggle. Pero hindi rin natin maalis kay Lucy na magdesisyon ng gano'n. Hindi rin natin maalis sa kanya kasi alam niya yung hirap na pinagdaanan. Kumbaga, naging practical lang si Lucy. Kumbaga, ito na yung tamang tao para makatulong sa akin na may ahon ako sa hirap na pinagdaanan ko mula pagkabata ko. Ayoko, siguro ang iniisip niya, ayokong tumanda na mahirap pa rin or nagtatrabaho pa rin, no? Siguro ang look forward niya is umangat sa buhay, magkaroon ng karangyaan sa buhay na hindi niya naranasan, which is ngayon niya nakikita ito yung opportunity. So, grinab niya lang yung pagkakataon. Kaya Ador naman, maybe it's about time to move on. Kasi mismong si Lucy na nagsabi, hindi ako yung tamang babae para sa'yo. May tamang lalaki para sa'yo. Which is yun yung mag-aahon sa kanya sa hirap. So, better para kay Ador na move on, find another one, or kung hindi man yun, ngayon yung tamang panahon, mag-focus na muna sa trabaho niya. Huwag siya magmadali. Darating ang time, bibigay ng Panginoon kung sino at kung ano ang nararapat para sa iyo, Ador.